Good morning, Lord. Good morning po sa ating lahat, mga kapatid. Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Naway na bless po ang mga buhay ng bawat isa sa atin sa umagang ito. Mas mabibless pa po tayo ngayon dahil marinig natin ang salita ng ating mahal na Panginoon. Dito natin ito matatagpuan sa Mateo 18. Sino ang pinakadakila? Nang mga sandaling iyon, lumalapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, sino po ang pinakadakila sa kaharian ng langit? Tumatawag si Jesus ng isang bata. Pinatayo sa gitna nila at sinabi, tandaan ninyo, kapag hindi kayo nagbago at naging katulad ng mga bata, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Ang sinumang nagpapakababa na gaya ng batang ito ay siyang pinakadakila sa kaharian ng langit. Ang sinumang tumatanggap sa isang batang katulad nito alang-alang sa akin, ako ang kanyang tinatanggap. Amen. Mga sanhi ng pagkakasala. Mas mabuti pa sa isang tao ang siya'y bitinan sa liig ng isang malaking gilingang bato at ihulog sa kailaliman ng dagat kaysa siya'y maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliliit na ito na nananampalataya sa akin. Kahabag-habag ang naigdig sa dami ng mga tuksong nagiging sanhi ng pagkakasala. Hindi nga maiwasan ang pagdating ng tukso, ngunit kakilakilabot ang sasapitin ng taong pinanggagalingan nito. Kung ang iyong kamay o paa ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo iyon at itapon. Mas mabuti pa ang magkaroon ng buhay na walang hanggan na putol ang isang kamay o isang paa kaysa kumpleto ang isang dalawang kamay at dalawang paa na itatapon sa apoy na hindi mamamatay. Kung ang mata mo naman ang siyang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukutin mo ito at itapon. Mas mabuti pa ang magkaroon ng buhay na walang hanggan na bulag ang isang mata kaysa may dalawang mata kang itapon sa apoy ng impyerno. Amen. Ang talinghaga tungkol sa nawawalang tupa. Pakaingatan ninyong huwag hamakin ang isa sa maliliit na ito. Sinasabi ko sa inyo, ang kanilang mga anghel ay laging nasa harap ng aking Ama na nasa langit. Sapagkat naparito ang anak ng tao upang iligtas ang napahamak, ano sa palagay ninyo ang gagawin ng isang tao may 100 tupa kung nawala ang isa sa iyon? Hindi ba't iniiwan niya ang 99 na nasa bundok upang hanapin ang naligaw? Tandaan ninyo, kapag ito'y kanyang natagpuan, higit niyang ikagagalak ang isang ito kaysa 99 na hindi naligaw. Gayon din naman, hindi ayon sa kalooban ng inyong Ama na nasa langit na mapahamak ang isa sa maliliit na ito. Amen. Kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan tungkol sa kanyang kamalian. Kapag nakinig siya sa iyo, nabalik mo na ang iyong pasasamahan bilang magkapatid. Ngunit kung ayaw niyang makinig sa iyo, magsama ka pa ng 1 o 2 tao upang ang lahat ng pinag-usapan ninyo ay mapatunay ng 2 o 3 saksi. Kung ayaw niyang makinig sa kanila, sabihin mo sa iglesia ang nangyari. At kung ayaw pa rin niyang makinig sa iglesia, ituring mo siyang isang hintil o isang maniningil na buwes. Amen. Alleluia. Kapangyarihang magbawal o magpahintulot. Tandaan ninyo, anumang ipagbabawal ninyo dito sa lupa ay pagbabawal sa langit, at ang ipahintulot ninyo dito sa lupa ay ipahihintulot sa langit. Tandaan din ninyo kung ang dalawa sa inyo ay nagkaisa dito sa lupa sa paghingi ng anuman, ito'y ipagkakaloob sa inyo ng aking Ama na nasa langit. Sapagkat saan man may 2 o 3 pagkakatipon sa pangalan ko, naroon akong kasama nila. Amen. Ang talinghaga tungkol sa lingkod na di marunong magpatawad. Lumapit si Pedro at nagtanong kay Jesus, Panginoon, ilang beses ko po bang patatawarin ang aking kapatid na nagkakasala sa akin? 7 beses po ba? Sinagot siya ni Jesus. Hindi 7 beses, kundi 70 ulit na 7.
Sapagkat ang kaharian ng langit ay katulad nito, ipinasya ng isang hari na hingan ng ulat ang kanyang mga alipin tungkol sa kanilang utang. Nang sinimulan siyang magkwenta, dinala sa kanya ang isang lingkod na may utang na milyon-milyong piso. Dahil sa siya'y walang maibayad, iniutos ng hari na ipagbili siya pati ang kanyang asawa, mga anak at lahat ng kanyang ari-arian upang siya'y makapagbayad. Lumuhod ang lingkod sa harapan ng hari at nagmakaawa. Bigyan pa po ninyo ako ng panahon at mababayaran ko rin sa inyo ang lahat. Naaawa sa kanya ang hari, kaya't pinatawad siya ng kanyang pagkakautang at pinalaya. Ngunit pagkaalis roon ay nakita niya ang isang kapwa lingkod na may utang sa kanya ng 100 piso. Sinakal niya ito sabay-sabay. Magbayad ka ng utang mo. Lumuhod ito at nang makaawa sa kanya, bigyan pa ako ng panahon at babayaran kita. Ngunit hindi siya pumayag. Salip ito'y ipinabilanggo niya hanggang sa makabayad. Sumama ang loob ng ibang mga lingkod ng hari sa pangyayaring iyon, kaya't pumunta sila sa hari at nagsumbong. Ipinatawag ng hari ang lingkod na iyon. Napakasama mo, sabi niya, pinatawad kita ng utang mo sapagkat nagmamakaawa ka sa akin, naawa ko sa iyo. Hindi ba't dapat ka rin sanang nahabag sa kapwa mo? At sa galit ng hari, siya ipinabilanggo hanggang sa mabayaran ng buo ang kanyang utang. Gayon din ang gagawin sa inyo ng aking Ama na nasa langit kung hindi ninyo taus-pusong patatawarin ang inyong kapatid. Praise God, hallelujah mga kapatid, no? Magandang na naman ang nabasa natin, mga salita ng ating mahal na Panginoon. Bless na naman po tayo sa umagang ito. At naway isabuhay natin ang bawat narinig natin at nabasa nating mga salita ng ating mahal na Panginoon. Purihin ang Diyos sa umagang ito mga kapatid. Naway na bless po tayo. At mulit-muli magandang umaga po sa ating lahat at good morning po sa ating lahat.